Kamusta mga kababayan? Mula Quezon City hanggang Dubai, Los Angeles hanggang Doha. Saludo sa lahat ng OFWs at Pinoy sa buong mundo. Ako si #WalkWithUs at ngayon tatalakayin natin ang isang mainit na issue na bumubulabog sa Pilipinas, ang kaso ng nawawalang sabungeros. At sa gitna nito, dalawang pangalan ang laging lumalabas, alias Totoy at Atong Ang. Sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang may tinatago? Kung bago ka rito, i-hit na yung subscribe button at i-click ang bell icon para hindi mo mamiss ang aming mga susunod na video. Layunin natin na maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang Pinoy ang ma-inform natin sa mga ganitong usapin. Kaya mga kababayan sa Riyadh, Sydney, Toronto o Singapore, sumama kayo sa usapang ito. Ngayon, diretso tayo sa punto. Ano ba ang nangyayari sa mga sabungero? Bakit biglang nawala ang 34 na sabungero mula 2021 hanggang 2022? At bakit nga ba laging nadadawit sina alias Totoy at Atong ang susunod na ilang mga minuto, lalagyan natin ng lente ang bawat detalye mula sa mga akusasyon hanggang sa mga ebidensya na may halong katatawanan at matalas na pagsusuri para hindi kayo mabore sa mga ebidensya. Pero bago natin simulan, i-like mo na yan, i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Jeddah at New York. At kung gusto mong suportahan ang channel, magpadala ng super thanks please. Maraming salamat. Kung ikaw ay sabungero o kahit na hindi, siguradong narinig mo na ang tungkol sa 34 na sabungero na biglang naglaho na parang bula. Mula sa Laguna, Manila, hanggang Batangas, ang mga sabungerong ito, mga ordinaryong tao na naghahanap buhay sa sabungan, ay nawala na lang. Walang bakas, walang katawan, walang sagot, pero ang tanong, sino ang may kagagawan nito? O ayon sa mga ulat, ang kaso ay nagsimula noong 2021 kung kailan sunod-sunod ang mga pagkawala. Ang sabong na isang malaking industriya sa Pilipinas na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso ay biglang napuno ng takot. Pero teka, hindi ba't legal na ngayon ang isabong dahil sa pandemya? So bakit parang may krisis sa underground O dito, papasok ang dalawang pangalan, alias Totoy at Atong Ang. Si alias Totoy, na kilala rin bilang Julie Dondon Patidongan, ay isang dating tauhan sa sabong na lumantad noong 2025 na idinawit ni Atong Ang bilang utak sa likod ng mga pagkawala. Pero si Atong ang kontrobersyal na negosyante na may koneksyon sa sabong at maging sa politika ay itinanggi ito at sinabing si Totoy ang may kasalanan. Parang teleserye, di ba? Pero mas magulo pa ito kaysa sa ang probinsyano. O alam nyo, kung ito ay pelikula, si Atong Ang yung tipong lalabas na may slow motion walk habang may sumasabog sa likod niya. Tapos si alias Totoy naman yung laging may dramatic monologue parang ito. Excuse me. Pero seryoso mga kababayan, kailangan nating suriin ang mga ebidensya. Kung naiintriga ka na, i-comment mo yan sa baba. Sino sa tingin mo ang mastermind? At i-share mo ito sa mga kaibigan mo sa Cebu, Davao at Abu Dhabi. Si Julie Dondon Patidongan o mas kilala bilang alias Totoy ay isang dating tauhan sa industriya ng sabong. Ayon sa kanya, panayam sa 24 oras noong July 2025, inamin niya na may kaalaman siya sa mga nangyari sa mga sabungero. Pero ang pasabog, idinawit niya si Atong Ang at maging si Gretchen Barreto bilang mga utak sa likod ng mga pagkawala. Pero talagang plot twist mga kaibigan. Pero teka, bakit siya lumantad? Ayon kay Totoy, siya raw ay tinakot at pinagbantaan ng isang retiradong police general na konektado kay Atong Ang. Sabi ba niya, magsasampa siya ng counter charges laban kay Atong Ang. Na niya ay mastermind ng lahat.
Pero ang tanong, mapagkakatiwalaan ba si Totoy? Kung siya nga ang insider, bakit ngayon lang siya nagsalita? At bakit parang script ng action movie ang kwento niya? Okay, mga kababayan kung totoong sinasabi ni Totoy, parang siya ang tipong whistleblower na lalabas sa pelikula ni Daniel Padilla. Pero kung hindi, baka naman siya yung tipong extra na sumisigaw ng tulungan niyo po. Tapos biglang nawawala. Yan. Kailangan nating maging critical dito. Si Totoy ay may motibo. Posibleng protektahan ang sarili o kaya ay maghiganti. Pero wala pang konkreto at pampublikong ebidensya na sumusuporta sa kanyang mga aligasyon. Kaya naman mga kababayan sa Hong Kong, Dubai at Toronto, anong tingin ninyo? I-comment mo sa baba. Ngayon, pag-usapan natin si Atong Ang kung may kontrobersyal na tao sa Pilipinas, siya na yon. Kilala siya bilang negosyante sa Isabong, pero ang kasaysayan niya parang rap sheet ng kontrabida sa pelikula. Mula sa kanyang koneksyon sa korupsyon, si dating Pangulong Erap Estrada, hanggang sa mga alitan sa mga tauhan ni Duterte tungkol sa STL, Small Town Lottery, si Atong Ang ay laging nasa gitna ng gulo. Ayon sa mga ulat, si Atong Ang ay may malaking impluensya sa industriya ng isabong na nagbigay daan sa kanyang yaman at koneksyon sa politika. Pero ang tanong, bakit siya nadadawit sa kaso ng mga sabungero? Ayon kay alias Totoy, si Atong Ang dapat nagputos na gawin silent ang mga sabungero na posibleng nakakaalam ng mga illegal na transaksyon sa isabong. Pero si Atong, itinanggi niya ito at sinabing si Totoy ang may kagagawan, parang pingpong na laro ng sisihan. Okay Kung si Atong ang kontrabida, siguro may secret lair siya na puno ng mga sabong na robot Pero seryoso, ang isabong ay nagdulot ng bilyong-bilyong kita, kaya't hindit malabo may mga interes na pinoprotektahan dito. Sa mga kababayan natin sa US, Canada at Saudi Arabia, alam nyo ba ang online gambling tulad ng isabong ay mahigpit na nire-regulate sa ibang bansa? Pero sa Pilipinas, parang Wild West pa rin Kaya naman kailangan nating tanungin sino ang may control sa industriyang ito at bakit parang walang nangyayari sa investigasyon. Kung gusto mong malaman ang susunod na kabanata ng kwentong ito, i-subscribe mo na kami at i-share sa mga kaibigan mo sa Milan, London at Vancouver. Okay, hindi natin pwedeng pag-usapan ang kaso ng nawawalang sabungero nang hindi natin tinitignan ang mas malaking larawan, ang politika ng sabong. Ang sabong ay hindi lang laro sa Pilipinas, ito ay industriya na may koneksyon sa mga politikong malalaki mula sa lokal na barangay, officials hanggang sa mga senador maraming may stake dito. Okay, noong 2022 nang maging legal ang isabong, biglang dumami ang kita ng industriya. Pero kasabay nito, dumami rin ang mga isyong tulad ng money laundering, illegal na transaksyon, at ngayon mga pagkawala ng sabungero. Ayon sa ilang ulat, may mga police officials pa nga na nadadawit tulad ng isang aktibong police colonel at isang retiradong general na binanggit na ni alias Totoy. Mga kababayan, kung ang sabong ay isang laro ng manok, bakit parang ang mga tao ay ang laging natatalo? Parang ang tunay na laban ay hindi sa sabungan, kundi sa likod ng mga opisina ng mga makapangyarihan. Kailangan nating tanungin, bakit hanggang ngayon wala pang malinaw na sagot sa kaso? Nasaan ang hustisya para sa mga pamilya ng nawawalang sabungero at bakit parang protektado ang mga malalaking pangalan? Ngayon, pag-usapan natin ang solusyon Una, kailangan ng transparent na investigasyon. Hindi pwedeng puro sisihan lang ang nangyayari. Pangalawa, kailangan i-regulate ng maayos ang isabong para maiwasan ang mga illegal na gawain. At pangatlo, kailangan bigyan ng hustisya ang mga pamilya ng mga nawawalang sabungero. Pero teka, mga kababayan, hindi natin ito magagawa kung kami lang ang nagtatanong. Kaya naman, i-share mo itong video na ito sa mga kaibigan mo sa Macmekesa, Davao at Los Angeles. I-comment mo rin ano sa tingin mo ang dapat gawin ng gobyerno. Mga kababayan, ang kaso ng nawawalang sabungero ay hindi lang tungkol kay alias Totoy o Atong Ang.
Ito ay tungkol sa sistema, ang korupsyon, ang kapangyarihan at ang kawalan ng hustisya. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Sa bawat video na ginagawa natin mga kababayan, layunin natin na buksan ang mga mata ng mga Pinoy, mula Manila hanggang Dubai, mula Cebu hanggang Toronto. Kaya naman, kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, i-hit mo na yung subscribe button at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Riyadh at Sydney. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan ang ma-inform natin. Magpadala rin ng super thanks please kung gusto mong suportahan ang aming channel. Lalo na kayong mga OFW sa Saudi, Qatar at Canada. Sa susunod na video mga kaibigan, tatalakayin natin ang isa pang mainit na issue sa Pilipinas. Kaya abangan mo yan At huwag kalimutang mag-comment. Hustisya para sa mga sabungeros. Salamat at magkita-kita ulit tayo at mabuhay ang Pilipinas.